Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa oras na ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy mong subaybayan ang talakayang ito upang lalong pa bang maunawaan ang layunin ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa California, sa may Seattle, sa may Washington, sa New Zealand, sa San Jose Mindoro, ganun din sa Mandaue, Calubayan, Alaminos, Timalan, ganun din sa Tarlac, sa Pasig, sa Romblon, sa Sorsogon, ganun din sa Sablayan, Bansud, Barobo, Laurel, Digos, ganun din sa Baguio City at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at mga kaibigan natin na nanonood, sumusubaybay na hindi ko pa nabanggit, purihin ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin sa YouTube at patuloy na nagbabahagi. At ito'y nalalaman namin kung saan nakakarating ang programang talakayang ito sapagkat nagko-comment kayo at nilalagay ninyo kung saan kayo nanonood, saang lugar kayo nariyan. At ganoon din ang ating mga ginigiliw na taga-subaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ang ating Panginoong Diyos habang kayo ay nakikinig sa ating talakayang ito ng ating pag-aaral. Ang mga kasama natin dito sa studio ay walang iba kundi ang lalaki ng Diyos na siya po ang ating Field Secretary at sa Education, educating our pastors and our laymen. Siya po si Pastor Ian Felicitas sa Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman, Pastor Urbi, Pastor Jules, at sa inyong lahat mga ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito. Sana kayo po ay patuloy na lumalago sa kalalagyang spiritual at higit sa lahat, ang Biblia ay patuloy natin nagiging source ng ating kaalaman upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya at kaalaman, hindi lamang patungkol sa kaligtasan, kundi patungkol sa katotohanang nahayag mula sa salita ng Diyos. Ang ating makasawang pangalawa dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Purihin natin ang Panginoong Diyos, Pastor Red, Pastor Iyan, dahil muli tayo binigyan ng pagkakataon upang pag-aralan ng kanyang mga ginintuang salita. At sana ang ating pag-aaral ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. Habang tayo ay naghihintay sa muling pagdating ng ating Panginoong Diyos, ay lumalago ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng mga salita na nakapaloob dito sa atin pong leksyon natin pong pinapag-aralan sa trimestreng ito. Alright, sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa ating maikling panalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin at narito na naman kami upang pag-aralan ng iyong mga banal na salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon, at ang iyong mga salita ay may sakabuhayan ng bawat isa sa amin. Maging tapat kami habang naglilingkod at naghihintay sa malapit na balatin ng aming Panginoong Jesus. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pang-11 na paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang pagtalikod at pamamagitan. Ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Exodo 32 and 31 and 32, ito po ang sinasabi. Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. Kung hindi ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. May napakaganda ito na panalangin ng ating butihing patriarka si
Moses. At ang kabuuan natin, talakayin natin at buuin ang ating leksyon sa 3 punto. Ang 3 punto ay magsisimula sa S. Ang unang S ay sin, na ito'y tinutukoy ang apostasy at idolatry. Ang pangalawa ay supplication, na tinutukoy nito yung intercession on behalf of others. Ang pangatlo ay salvation, God's justice, mercy, and atonement. Bigyan natin kay Pastor Ian, talakayin niya kung ano ang sin o kasalanan. Pastor Ian. Napakaganda, Pastor Urbi at mga taga-subaybay, mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, na balikan natin at bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos at makikita natin kung anong nangyari sa bayan ng Diyos, bakit sila nasadlak sa pagkakasala. Kung babalikan natin ang ating pag-aaral, nailigtas na sila ng ating Panginoong Hesus. At sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa kanila, sila ngayon ay nandun na sa kalalagyang malaya, nandun na sila sa kalalagyang wala na sa lupang Ehipsyo, in the land of bondage, but they were already in the land of freedom. Si Moises ay dumako sa bundok ng Sinai at nakikipag-usap at doon inireveal ng Diyos ang kanyang 10 utos. At dito makikita natin ngayon ang nangyayaring tagpo sa Kapitulo 32 ng Exodo, na ang bayan ng Diyos ay muli na bumagsak sa pagkakasala. Tingnan natin kung ano itong kasalanan ito. Tingnan po natin ang mga ilang sitas ng talata mula sa Kapitulo 38. Ito po ay sisimulaan natin sa versikulo 7 ng 32 hanggang versikulo 8 ng kapitulong ito. Kinaumagahan sila'y bumangon ng umaaga, nag-alay ng mga handog na sinusunog at nagdala ng mga handog pangkapayapaan, at ang taong bayan ay naupo upang kumain at mag-inuman at bumangon upang magkatuwaan. Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Bumaba ka kaagad. Ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. Sila'y madaling lumihis sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang hinulmang guya at kanilang sinamba at hinandugan ito at kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos, O Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." Mapansin natin dito, mga kaibigan, mga ginigiliw na taga-subaybay, doon sa verse 8, makikita natin dito na sila ay gumawa ng isang Diyos-Diyosan at ito ay inanyuan nila. It's known as the golden calf of chapter 32. Yung golden calf, mga kapatid, ay hindi lamang isang Diyos-Diyosan na makikita natin dito, kundi this is among the deities that is found in Egypt. At nasanay silang nakikita ito. Kung babalikan nga natin ang tala, mga kapatid, sa versikulo 2 ng Kapitulo 32, makikita natin dito na lumapit sila kay Aaron at dito nagwika si Aaron sa kanila, punitin ninyo inyong mga kasuotan, tanggalin ninyo ang inyong mga ginintuang kagagamitan upang sila'y makagawa ng bagay nito. Bakit? Yung verse 1, Pastor Urbi, pakibasa po yung verse 1 ng 32. Nang makita ng bayan na nagtatagal si Moses ng pagpanaog sa bundok, ay nagtipo ng bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moses na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya." Pansinin natin dito, ang gustong sambahin ngayon ng bayan ng Diyos ay isang ribulto, isang larawangis ng isang hayop, at ito ay kanilang ginawa. Magandang makita po natin kung bakit ang idolatry ay isang bagay na tahasang ipinagbabawal ng Biblia, at ito ay salungat
sa aral at turo ng banal na kasulatan. Tingnan po natin ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 1. Pansinin po natin ang ilang mahahalagang talata mula sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pansinin natin dito mga kapatid, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, ang Diyos ang may kapangyarihang lumikha. Ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat. Sa makatwid baga, ang tama lamang sambahin ay ang Diyos na manlalalang, ang Diyos na may kakayang lumikha. At sa Genesis Kapitulo 1, mga kapatid, yung salitang God made, yun ay halaw sa salitang Grego, yung salitang create or God created. Ito'y halaw sa salitang Grego na bara. Ito ay ascribed only to God. Therefore, what we find in the narrative of creation, that God is the only one who is able to create, and thus, He is worthy of worship. Tingnan po natin patuloy ang ilang mahalagang talata sa Biblia. Balikan po natin ang isa pang tala sa Exodo, Kapitulo 20, at ang tala po ay versikulo 2. Pastor? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Pansinin natin dito, sino ang naglabas sa bayan ng Diyos mula sa lugar na sila ay mga alipin at nagpalaya? Walang iba kundi ang Diyos. Kung babalikan po natin ang mga tala sa Kapitulo 32, balikan po natin ang versikulo 4, Pastor. Kanyang tinanggap ang ginto mula sa kanila at hinubog ito sa pamagitan ng isang kagamitang panlilok at ginawang isang hinulmang guya at kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos, O Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Kung papansinin niyo po, yung huling part ng verse 4, ang sabi po dito, this is your God, Israel, who brought you out of the land of Egypt. Mga kapatid, ito ay una, ginawa lamang ng tao. Hindi ito ang karapat-dapat na sambahin. Hindi ito ang manlalalang. Higit sa lahat, dito makikita natin, sa Kapitulo 20, ang Diyos ang nagpalaya. Dito ngayon sa versikulo 4, ang Diyos-Diyosan na ito ay sinasabi ngayon na siya yung nagpalaya sa bayan ng Diyos. Sa makatwid baga, ito ay tahasang contrary or taliwas sa aral at katotohanang naranasan nila na ang Diyos ang nagpalaya sa kanila. Dagdagan po natin ito. Ang versikulo 31, Kapitulo 31, versikulo 7 ng Exodo, ng Isayas, ay basahin po natin, mga kapatid. Sapagkat sa araw na iyon ay tatapon ng bawat tao ang kanyang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanyang mga Diyos-Diyosang ginto na ginawa ng inyong mga kamay na para sa inyo ay naging kasalanan. Pansinin natin ang paggawa ngayon ng isang Diyos-Diyosan, ang pagsamba ngayon sa maling Diyos, Diyos na ginawa ng tao, na ngayon sinasamba nila at ang sabi nila, ito ngayon ang nagpalaya sa akin, ito'y naging kasalanan sa kanila. Dagdagan pa po natin isang mahalagang versikulo na namasusumpungan pa rin po sa Kapitulo 42 ng Isayas, Isayas 42, versikulo 17, Pastor. Sila'y napapaurong at ganap na mapapahiya. Sila na sa mga larawang inanyuhan ay nagtitiwala na nagsasabi sa mga larawang hinulma, kayo'y aming mga Diyos. Pero mababasa natin sa Biblia, bagamat sila'y may mukha, may kamay, may tenga, ito'y mga walang bagay at walang kabuluhan at walang kapangyarihan, hindi ito
ang tagapagligtas. Kaya nga kung babalikan natin ang ilang mga talata sa Kapitulo 20 ng Exodo, tahasang sinabi ng Diyos, walang Diyos maliban sa Kanya, at ang paggawa ng mga inanyuang ribulto ay taliwas sa aral ng Diyos at hindi ito karampatang pagsamba. Dito po muling makikita natin na bumagsak ang bayan ng Diyos. Sila'y naligtas, pero ngayon sila po'y muling bumalik sa kanilang nakagawian, sa nakikita nila noong sila'y nasa Ehipsyo na sumamba sa isang Diyos na hindi manlalalang, isang Diyos na hindi tagapagligtas. Mga purihin ng Panginoon Diyos. Ito'y napagandang paliwanag dito sa Old Testament, Pastor Jules, na hindi lang dito sa New Testament ang nagpapakilala na ang kasalanan ay paglabag. Taliwas doon sa kalooban ng Panginoon Diyos, kundi sinasabi dito, napakasakit nito. Kinilala nila ang mga Israelita na ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay yung mga Diyos-Diyosan, yung mga inanyuan. Na yun ay yung mga sinasambit nila na kinikilala na yun yung mga naglabas. Ay masakit sa harapan ng Panginoon Diyos. Samantalang nagsabi ang Panginoon Diyos na ang Diyos ang naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin ng Ehipto. Kaya masakit sa harapan ng Panginoon. Isang kasalanan na sinasabi dito sa Isaias, paliwanag mo, Pastor, mula sa Isaias at saka dito sa Exodo, na malaking kasalanan yung apostasy o kaya yung idolatry, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkilala na ang mga Diyos-Diyosan na nagbibigay sa kanila ng buhay, nagbibigay sila ng kaligtasan, nagbibigay sila kanila ng mga kailangan nila araw-araw, samantalang hindi yun ang mga dapat na sambahin. Yung mga sinasamba nilang mga Diyos-Diyosan na hindi nagsasalita, hindi nakakakita, kundi ang Diyos lamang dapat ang ating sambahin, na siya ang may-ari at siya ang gumawa lahat ng mga bagay. Kaya tayo, mga kapatid, ay umiwas tayo sa mga Diyos-Diyosan. Kung ano man yung mga mas mahalaga sa ating, Pastor Jules, yun ang mga Diyos-Diyosan. Yung mga inuuna natin kaysa ang Panginoon Diyos. Mahalaga nga lahat ng mga bagay. Kaya lang, kung ano yung uunahin mo, dapat ay mas lalo pang inuuna yung mga iba kaysa ang Panginoon Diyos, ay yan ang kasalanan. Yung mga lumabas, Pastor Ray, Pastor Ian, mula doon sa lupa ng pagkaalipin ay mix. Hindi lamang mga Hudyo, may mga Ehipsyo din. Ehipsyo din. At sila'y nasanay na sa visual representation ng Diyos, na kung saan marami silang Diyos na binanggit ninyo kanina, kagaya ni Hathor, na kung saan ito ay yung kanilang pagsamba rito ay orgies, sabi, na sexual orgies, yung kanilang ginagawa. At dito ating makikita na kung saan ang bayan ng Israel, bago sila nagkasala ng malaking kasalanan, sinasabi sa talatang 21, 30-31, sinasabi dito na malaking kasalanan, ay nangako sila sa Panginoong Diyos na tutuparin nila ang Panginoon. Kung ating titingnan, 3 beses bago ito nangyari. Ngunit yung worshiping the golden calf prove na ang Panginoon ay totoo, na makakalimutan nila muli ang Panginoong Diyos. Bakit binabanggit na ito'y napakalaking kasalanan? Meron akong nakita sa aking pag-aaral sa ating leksyon, Pastor Ian at Pastor Urbi, kung bakit sinasabing malaking kasalanan. Una, it was a great sin because of who committed it. Sino ba yung gumawa ng kasalanan yon? Sila yung mga bayan ng Diyos. Sila yung pinili ng ating Panginoong Diyos as chosen people, His special treasure. Hindi ba? Ibinigay na lahat ng Diyos sa kanila. Pangalawa, it was great sin because of when and where they committed it. Saan? Doon sa bundok ng Sinai, na kung saan doon sinabi ng Panginoong Diyos yung kaniyang 10 utos. At ano yung kanilang linabag? Yung
Pangalawa, na utos ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, it was a great sin because of what they had already experienced. Hindi ba? Nakita nila yung goodness ng Panginoong Diyos, o kahit pa lamang nandun sila sa lupang nagalipin sa kanila, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kung paano sila iniligtas doon, kung doon sa Red Sea, doon sa ilang yung mga pagkain ng mana, at yung clouds by fire at night. At lahat ng mga ito ay mga bagay na pinapakita ng goodness ng Panginoong Diyos. Ngunit sila pa rin ay tumalikod sa Kanya. Imbes na yung manlalalang lumikha ang kanilang sinasamba, yung nilikha naman ng kanilang sinamba. Bakit sila gumawa ng kasalanan, ng glorious, ng kasalanan ito? Dahil ang sabi, kung ating babasahin sa chapter 32 verse 2:1, na sila ay nainip habang si Moses ay nandun sa bundok ng Sinai. Sila ay nainip. At ang aking nakitang sabi, impatience is often the cause of impulsive actions that are sinful. So, kailangan natin yung pagpapasensya. Kung hindi ka makapagpasensya, makagagawa ka talaga ng kasalanan. Tama yun. Isa pa dito, Pastor, kung mapansin natin, God was there. Siya yung nandiyon, siya yung manlalalang, maliwan nagyan sa Genesis. Tapos siya yung nagligtas. Siya yung nagligtas, mga kaibigan, mga kapatid. Pero ano po, binigyan pa rin ng kapalit ng tao. Ibig sabihin, ang tao, minsan, hindi tayo makontento. Ang Diyos na ang manlalalang, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Pero gusto pa rin natin ng kahalili. Gusto pa rin nating sumamba sa iba kaysa sa Kanya. Ito ay isang malaking kasalanan. Kaya nga dito makikita natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ito ay talagang tama si Pastor Julius na tinawag ng Biblia, it's such a great sin because imagine, palitan mo ang Diyos na manlalalang, palitan mo ang Diyos na siyang tagapagligtas. Aba, ibig sabihin, you bilang tao, ito po nangyari dito yung tao ngayon na nilalang din ng Diyos ay lumalang ng inanyuan at yun ang kanyang sambahin. Ito, mga kaibigan, ay isang napakalaking kasalanan na palitan natin ang Diyos at sambahin natin ng isang creation at ang created ay sambahin yung creation din ng kanyang sarili. Ibig sabihin, sinasabi natin sa ating Diyos na ako ang Diyos, hindi ikaw. Pinapalitan natin ang Diyos dito na tayong tao ang Diyos ngayon, hindi ang Diyos. Ibig sabihin, ito ay isang aral na hindi natin makikita sa Biblia. Kaya nga, ito ay pinagbabawal at hindi karampatang pagsamba at naaayon sa salita ng Diyos. Parang ito'y isang nanay at saka anak na ang nanay ay nagluwal sa anak, nagpalaki, lahat ginawa ng nanay. Pagdating ng isang mga taon ay ang anak ay hindi na niya kilalanin na siya ang nanay niya. Napakasakit sa nanay yan. Ang Panginoon, ganun din. Tayo, mga kapatid, ay magpapakita ng tuwirang pagsunod sa mga kautusan at saka kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bagamat ganon, ang karanasan ng mga Israelita na patuloy silang nagkakasala sa Panginoon Diyos, napakabuti ang Panginoon Diyos. Siya pa rin ay patuloy na nagkakaloob at gumagabay sa kanila at naghihintay ng pagbabago ng bawat isa. Kaya nga't sinabi ni Moses doon, maganda yung sinabi ni Moses sa ating memory text o kung hindi mo sila patawarin at tanggapin muli, ay yung pangalan, alisin mo na lang ako. Napakaganda. Kaya ang Panginoon Diyos ay naging maunawain. Pupunta na tayo sa pangalawang punto. Letter S, supplication. Ibigay natin kay Pastor Jules kung ano ibig sabihin nito
intercession in behalf of others, Pastor Jules. Napakaganda yung ating pag-aaral, Pastor Ray at Pastor Ian. Kahit na hindi pa sana tayo aalis dun sa unang Napakaganda. discussion, napakaganda na kung saan marami tayong napapag-aralan doon. Pero dito sa pangalawa, yung supplication, intercession on behalf of others, ating makikita na kung saan yung kagalakan ni Moses mula doon sa bundok ng Sinai ay napalitan ng deep disappointment sa kanyang sa mga tao ng Israel na dahil sa kanilang kasalanan na kanila pong ginawa. So mula rito ating makikita sa talatang 7 na binasa kanina ni Pastor Ray na kung saan ay sinasabi ng Panginoong Diyos na iyong bayan, sabi niya kay Moses dahil sa kanyang galit. Ngunit sinabi rin ni Moses sa Panginoong Diyos sa talatang 11 na kung saan sinasabi, binabalik niya rito na iyong bayan na inilabas mo mula sa Ehipto. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Dito, gumagamit si Moses ng human terms kung ating babasahin sa verse 14. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa verse 14. Ng 32. Kung anong sinasabi. Chapter 32, verse 14. At nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. Kung ating titingnan dyan sinasabi, sa ibang translation, pinagsisisihan ng Panginoong Diyos. Ito yung two human terms na ginamit dito ni Moses na kung saan sa kanyang sulat ay sinasabi rito. Ito yung salitang ito na repented. In the Hebrew, it means to grieve, to be sorry. Ito'y matatagpuan rin natin sa aklat ng Genesis 6:6. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa aklat ng Genesis 6, talatang 6 na atin pong mababasa doon kung paano pinagsisisihan ng Panginoong Diyos. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. So, kung ating mababasa diyan ay hindi talaga ang Panginoong Diyos, hindi siya nagbabago. Ngunit sa panalangin ng kaniyang mga anak ay nagbabago kung ano yung gagawin ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa una, sinasabi niya na kanyang lilipulin ang kanyang bayan. Pero dito, dahil sa pamamagitan ni Moses, mga kapatid, ating makikita na kung saan ang Diyos ay nagbago dahil sa panalangin ni Moses, yung kanyang pamamagitan. Ngunit kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, bago nangyari ito, ay tumindig si Moses at ang sabi sa verse 26, who is on the Lord's side? Pakibasa nga, Pastor Ray, kung anong sinasabi. Chapter 32, verse 26. Tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at nagsabi, sino ang nasa panig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagtipon sa kanya. Ito na yung pagkakataon sana na sila'y magsisi. Ngunit sino lang ang tribo na lumapit doon? Yung tribo ni Levi. Kanya nga't kung ating titingnan, ay hindi nila na inisip kung ito man ay kamag-anak nila, pinatay nilang bawat isa. At ilang taong namatay sa panahong yon sa verse 28, Pastor Ray? Ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moses at nabuwal ang halos 3,000 katao So, sa mamamayan ng araw na iyon. Kanya nga't kung ating titingnan, ito talaga yung sinasabi na napakalaking kasalanan na ginawa ng mga bayan ng Diyos. Because of the rebellion, terrible things happened to the Israelites camp. Namatay ang 3,000 mga tao. Ngunit the following day, ating makikita that Moses declared to the Lord, sabi niya, you have committed a great sin. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa verses 30 hanggang sa 32. Kinabukasan sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon aakyat ako sa Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang iyong kasalanan. Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto.
Ngunit ngayon, kung maari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo na. Burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Tingnan mo yung sinasabi ni Moses dyan, Pastor Red at Pastor Ian. Yung sarili niya mismo ang ipapalit niya na mamamatay kung hindi papatawarin ng Diyos ang bayan ng Israel. Ito yung sinasabi natin na substitutionary. Yung prayer of supplication niya, siya ay namagitan sa mga tao na kung saan ito yung type of Christ. Kanya nga si Moses ay type of Christ. Kung ating titingnan, si Moses ay umakyat muli sa bundok Sinai. Hindi binanggit dyan, Pastor Ray, kung ilang araw na siya nanatili muli doon. Ngunit sa aklat ng Deuteronomy, chapter 9, verse 18, ay mababasa natin kung ilang araw at ilang gabi na siya nanatili doon, nanalangin at nag-fasting. Pakibasa nga, Pastor Ray. At ako'y nagpatira pa sa harapan ng Panginoon gaya ng una, sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig dahil sa lahat ng inyong kasalanan na inyong ginawa sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong ginalit. Naranasan mo na yon, Pastor Ray? Pag may nagkasala na yung kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi ka iinom, hindi ka kakain. At yung pamamagitan ka sa Diyos, sa pamagitan ng panalangin, yan si Moses. Napakaganda yung kanyang karakter na kung saan ay ating makikita. Moses' love for his people was so deep that even his life ay kaya niyang isakripisyo sa kanyang bayan. At sabi niya, ako na ang kapalit. Kung hindi, ay yung aking pangalan ay tanggalin mo na sa aklat ng buhay. Ano ba yung pinagsusulatan ng Panginoong Diyos? Yung mga aklat na nasa langit. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Revelation 3, verse 5, binabanggit dito yung aklat na kung saan isinusulat ang ating mga pangalan. Ang magtatagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit. At hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Okay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Hindi pumayag ang Panginoon na tanggal yung kanyang pangalan. Bakit? Iyon lamang Panginoong Jesus na yun ay di-discuss mamaya ni Pastor, yung substitutionary ang pwede. Hindi si Moses. Ngunit ating makikita dito, kung alam lamang ng mga Israelita sana kung gaano nagsakripisyo si Moses at kung gaano niya kamahal ang mga tao, maari ay sila siguro ay may magandang pagtingin kay Moses. Pero that is the price of leadership. Ito yung ating makikita kanya nga si Moses is a type of Christ because of his intercessory prayer. Ang isang mababahagi ko, Pastor Ray, Pastor Julius, napakaganda ng karakter ni Moses dito. Hindi perfecto si Moses. Makikita natin sa mga nakalipas nating leksyon na siya ay naging impatient sa mga ilang pagkakataon at hindi naging perfecto ang kanyang pangangasiwa. Dito makikita natin na may isang leader na hindi nagtagumpay at bumagsak, si Aaron. At makita din natin ang isa pang leader dito na naging Christ-like sa kanyang karakter na si Moises. Yung kanyang pananalangin na para iligtas yung bayan ng Diyos. Ito ay katangian ng ating Panginoong Hesukristo. That it is, yung kaninang nabanggit mo, sisimulan ko ng konting sundot, Pastor Julius, yung substitutionary, ibig sabihin, sa halip na ikaw, ako. Aba, napakaganda nitong karakter ni Moses na ito. Panginoon, sa halip na sila, ako na lang. So dito pinapakita ni Moises kung papaano ang ating Panginoong Hesukristo ngayon ay siyang aako nito. At yung
intercessory prayer ay isa ding katuruan na nagtuturo ng isang kaparaanan upang ang hinihiling mo para sa iba, ang iniisip mo ay hindi yung iyong sarili, kundi sa ganang iba, kung paano sila, paano naman sila. Ito ay isang napakagandang ehemplo at karakter ng isang tao. Yan ang nagugustuhan natin sa mga nangunguna sa atin. Ay hindi nila inuuna ang kanilang sarili, kundi inuuna ang mga iba. Sa lahat ng mga namumuno nawa ay ganitong mangyayari. Kung may mga impatient na mga leader ay nagkakasala na yan. Yun ang nakita na nung atin nung una. Diba? Kaya tayo ay may pagtityaga sapagkat yan sinasabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis ay narito ang pagtityaga ng mga banal. So isang katangian ng mga banal ay mayroong pagtityaga, Pastor. Gaya ng isang pinapag-aralan natin si Moses. Kaya nga't isang magandang halimbawa ito para sa atin na yung pangalawang punto ay punong-puno ng supplication at intercession in behalf of others, na ang mga taong maganito, lahat naman tayo ay ganyan, kahit sa pamilya natin ay kung nagkasakit nga ang mga anak natin, kung maaari, sabi mo, ako na lang sana. Bakit? Kung nakikita mong naghihirap na yung anak mo, ako na lang sana. Ganon ang mga ginagawa natin. Ang mahirap, Pastor, na ipanalangin ay yung iyong kaaway. Ayun. Ang test ng leadership ay not to love Jesus, but to love Judas. Judas. Mahirap mong panalangin. Sasabihin mo, ako na lang sana. Sa iyong kaaway, ay yun mahirap. Yun. Kaya mabisa pa rin yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus na yung mga kaaway mo ay anong sinabi? Ipanalangin mo. So, kung kaya mong ipanalangin ang kaaway mo, Pastor Ian, hindi mo na magiging kaaway yan. Sigurado. Bakit? Ipinapanalangin mo na eh. Sabihin, lumalago ka na. Lumalago ka na. Ang iyong antas ng spiritualidad at karakter ay patuloy nang lumalago. Na napapawi na yung dati. Bagong nilalang na. Amen. Pag narinig mo ang pangalan niya, Panginoon, patawarin mo ako. Mga ganun, Panginoon. Masama pa rin iniisip natin. Parang walang nagbago doon, Pastor. Masama yun. Hindi maganda. Pag narinig mo ang pangalan, panalangin mo yung kapatid na yan. Yung mga karanasan nyo ng nakaraan, panalangin mo. At siya ay magkaroon ng magandang kaayusan sa isipan. Kasi nais ng Panginoon Diyos ng ating pag-iisip ay may kapayapaan at may kasiyahan. At tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba. Bakit? Inuuna natin ang ating kapwa, hindi yung ating sarili. Magandang punto. So, yung pangatlo, punta na tayo kasi pupunta na tayo ang ating oras. Ang pangatlo ay salvation. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor. Pastor Ian. Tingnan po natin mga kapatid ang ilang mahalagang talata para maunawaan po natin yung pagliligtas ng ating Panginoon, yung kanyang biyaya at anong klaseng kapatawaran itong atonement, ika nga, na makikita natin sa mga ilang mahalagang bersikulo at sitas ng talata mula sa Biblia. Balikan po natin ang nasa Exodo Kapitulo 32 at ang mga talat mong babasahin natin ay mula sa versikulo 30 at patuloy hanggang 34, Pastor, 30 to 34 of chapter 32. Kinabukasan sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon aakyat ako sa Panginoon marahil ay aking matutubos ang iyong kasalanan. Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Sabi. Mga kapatid, ang makikita po natin dito na aral tungkol sa pagliligtas na mini-mirror po or isinasalamin ng tagpong ito ng nasa mga talatang ito ay pwede ko po itong banggitin sa ilang mga
salita na ito po ay can be best summarized as penal substitution theory. Ano po yung penal substitution theory? Ito ay aral ng pagliligtas ng Diyos ng kaniyang atonement ay kabayaran sa kasalanan, at yung kabayaran ng kasalanan na yon ay merong namatay para sa atin or para doon sa nagkasala. Sundan po ninyo ko sa islang pag-aaral at mahalagang punto mula sa mga talatang ito. Pastor Urbi, pwede niyo po bang muling basahin ang versikulo 30? Kinabukasan sinabi ni Moses sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon aakyat ako sa Panginoon, marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. Yung huling bahagi, mga kapatid, ng verse 30, si Moises ngayon ay aakyat muli at he will intercede in behalf of the people, of the sinners. Doon po sa bahaging yun ng talata, ang sabi po doon ay siya sa wikang banyaga po, for example, in a New American Standard Bible, ang sabi po doon, then Moses went up, and sabi po doon, I'm going up to the Lord, perhaps I can make atonement. Ito pong salitang atonement na ito ay halaw sa salitang kapar. Ibig sabihin, pag sinabi pong atonement, to cover, to make amends, okay? Yung pong salitang ginamit dito at sinalin ng New American Standard Bible ay kapar, to make atonement. At papaano? Kung papansinin natin, ito ay sa pamagitan ng pagliligtas, pagtubos, or through forgiveness. Yung versikulo 32, Pastor, pakibasa po. Ngunit ngayon kung maari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Napakaganda mga kapatid. Yung unang salita, ang ginamit po doon ay kapar, which is to cover, to pitch in, at yung po ngayong doon sa salitang patawarin, ito ay mula sa salitang Hebreo na nasa, which is, ang sabi po dito ni Moises is to lift up, to bear, to carry. Ibig sabihin mga kapatid, merong umaangkin sa kasalanang iyon, at ito ngayon ay magkakaroon ng katubusan sa pamagitan ng kanilang kapatawaran doon sa taong umaako, doon sa taong kumukuha, doon sa taong nag-angkin ng kasalanang iyon upang ito'y matakpan, upang ito ay mawala na. Ibig sabihin mga kapatid, ang aral ng Biblia kung papaano nagliligtas ang Diyos, malinaw ang katuruan ng atonement na ito dito pa lamang sa Exodo, at ito ay mas magiging malinaw sa kapahayagan ng kamatayan ng ating Panginoong tagapagligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ay kamatayang hindi Kanya, pero naging Kanya upang ang kamatayang dapat sa atin ay mapapalaya tayo ng Kanyang kamatayan, at ang buhay Niya na hindi dapat sa atin ay naging atin dahil Siya ang nagpalaya, tumubos at nagbigay ng pagliligtas sa atin. Sa mga tuwid baga, ang Diyos ng Exodo ay ipinapakita na Siya'y puspos ng kahabagan. Oo, may hustisya. Oo, merong tama't mali at merong katwiran ng Diyos. Pero may habag, may pagpapatawad, merong atonement na nagaganap. Napakaganda. Madaling maintindihan na ang paliwanag ng ating profesor. Kaya mga kaibigan, kahit saan mo basahin ang banal na kasulatan, anong libro dito, nandyan ang kasalanan, supplication, at saka salvation. God's justice. Napakaganda. Madali nating maintindihan. Ano po? Pag sinabing God's justice ay ang hustisya ng Diyos, dahil tayo ay lahat ay nagkasala, diretso tayo sa kamatayan.
Ngunit merong sinabi niya, may mercy o atonement, nandyan ang kaawaan ng Diyos para takpan niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng yung substitution. Pag-angkin naman yan. Pag-angkin. O, yan. Napakaganda, Pastor, na aral ito. I think wala pong hihigit sa aral ng atonement when we talk about penal substitution theory. Marami pa pong theories of atonement, pero ito po ang hitik, ika nga po, or siksik at liglig, umaapaw kung anong aral ng Biblia tungkol sa pag-ibig, pagliligtas, at pag-aaring ganap ng ating Panginoon sa ating kalalagyan bilang makasalanan. Walang ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoon na si Kristo Jesus. Nakita natin yun, nakita natin yun sa inilarawan ng ating Panginoong Jesus na kinuha niya agad na imbes tayo ay mamamatay, siya na namatay. So, yun yung substitution. Sa New Testament ito. Sa Old Testament, sino? Ang tupa. Ang tupa agad yung kumuha ng substitution, yung taong dapat mamatay dahil nagkasala yung tao. Meron tayong sasabihin mababasa sa Old Testament, Pastor. Kasi kung ating titingnan, yung salita na ipapatawad ang kasalanan, yung forgiveness of sin na sinasabi dito, ay mula sa Hebreo na kung isalin natin yung sinabi ni Pastor kanina na to bear, to carry. Itong salitang ito ay mababasa natin sa Isaiah 53:4. Yes. Pakibasa, Pastor, yung Isaiah 53:4, kung anong sinasabi dyan. Ito yung larawan na kung saan the suffering Messiah ang ating mababasa sa chapter 53 ng Isaiah. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. So binabanggit dyan yung salitang born our sin. Kagaya rin doon sa salita na forgiveness doon sa chapter 32 verse 32 na carry. Dinala niya ang ating kasalanan. Siya ang ating Panginoong. Yung sinasabi dyan ay yung fulfillment niyan na yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Iyon kasi yung prophetic, yung prophecy tungkol sa suffering Messiah. At yung cost, God to save us, na binabanggit kanina ni Pastor, para bagang sinasabi ni Moses sa ating Panginoon na bear the people's sin, carry the people's sin. Yun yung kanyang sinasabi. Who does the substitution? Jesus, God Himself. Yun yung binabanggit kanina ni Pastor, na siya rin mismo na sinasabi ni Moses, ikaw na lang magbuhat ng kasalanan ng mga taong ito. Yun yung sinasabi ni Moses. Yun yung kagandahan ng ebanghelyo na binabanggit dito sa aklat ni Moses na ating makikita. Kaya madali nang maintindihan lalo sa ating mga taga-subaybay na ang Panginoong Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi niya pwedeng gawin ito kung hindi niya mahal ang bawat isa sa atin. Na tayo, nung nagkasala tayo, patuloy pa tayo nagkakasala, patuloy din ang Panginoon Diyos na gumagawa ng paraan upang mailigtas tayo, mapatawad at ma-carry niya yung ating mga kasalanan at siya ay namatay dahilan sa ating mga kasalanan at mga kalukuhan na ating mga ginagawa sa ating buhay. Kaya ang pinakamaganda, pinakamainam na paraan para tayo ay nagkakasala, meron tayong tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus na siya ang kumuha lahat ng mga bagay. Wala tayong pag-asa. Nasa Kanya lamang. Kung tayo manampalataya at umasa sa Kanyang ginawa na yung Kanyang kaligtasan. Ginawa na niya lahat. Ano, Pastor? Tanggapin na lang natin. At isa kabuhayan. Kuminsan, Pastor Ray, Pastor Ian, meron akong naririnig. The God of the Old Testament is an angry God. He's a cruel God. But the God of the New Testament is a loving God. Ngunit dito ating napatunayan, kikita, na kung saan ay ang Diyos ay mapagmahal.
ang sinasabi po ng ibang mangangaral ng Biblia, iba-iba daw po yung dispensation at sa panahon ng lumang tipan, ang Diyos at ang kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa. Ito ay hindi katotohanan at walang pawang katotohanan. Ang tagapagligtas sa bagong tipan at sa lumang tipan ay parehas. Walang iba kundi ang ating Diyos. At ang kaligtasang ipinapakita nila ay sa pamagitan ng biyaya. Bagamat ito ay na-obscure ng mga salit-saling sabi, pero malinaw ngayon na nakita natin that God is a God of grace, that He shows mercy. God is the God of, sabi nga po dito is the God of Kised, grace. Steadfast love. His love is never changing. His love is forever. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito ang Diyos na sinasamba rin ng bayan ng Diyos, bagamat sila'y nagkasala, pero anong ginawa po ng Diyos? Patuloy pa rin silang pinaalalahanan at pinakita kung papaano magligtas ang ating Panginoon sa kanila. Kaya maraming salamat, kaibigan, na inilarawan ng Panginoon Diyos ang karanasan ng mga Israel sa ilang, kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng mga kaloob at pagmamahal at ganon din pagliligtas ng bawat isa. Sa gitna ng napakaraming mga complaints at suliranin, ang Panginoon Diyos ay patuloy na nagliligtas sa bawat sa atin. Sa ating pagtatapos, kaibigan, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Tingin natin si Pastor Ian sa isang panalangin. Sa Diyos lamang naghahayag ng katotohanan. Gawain ng mga tao di magpapabago. Ang Diyos sa nais niya. Diyos lamang ang hari ng buong kalawakan. Lahat ng may buhay, papuri alay sa Diyos at Diyos lamang. Siyang pinakamimithi, magsasawa'y hindi sa Diyos at Diyos lamang. Diyos at Diyos lamang ang hari ng buong kalawakan. Lahat ng may buhay, papuri alay sa Diyos at
Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa oras na ito na muli kaming nag-aral ng inyong salita. Salamat sa mga katotohanan na nakita namin. Katotohanan na ang kasalanan ay tunay na taliwas sa inyong aral. Kasalanan na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kasalanan na merong makikita sa bawat isa sa amin. Pero hiling namin, O Diyos, ang kasalanan ito'y pawiin, linisin sa magitan ng inyong pagpapatawad. Sa pamagitan ng inyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Tagapin namin ngayong oras na ito ang inyong pagliligtas, ang inyong kaawaan, ang inyong habag, at patuloy kaming lumago sa aming kaalaman, hindi lang sa katotohanan, at patuloy din kaming lumago sa aming relasyon sa inyo, at makilala kayong lubusan bilang Diyos at tagapagligtas namin. Ito ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa ating talakayan, oras ng pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kaibigan.